Good day, everyone, and today we are going to tackle about gaming addiction, and we are going to discuss what are the causes why a young adult is addicted in that gaming or video games. And we are going to tackle the tips how to overcome a gaming addiction. But before we are going to start to discuss, let me introduce what is gaming addiction. Gaming addiction is also called video gaming disorder, a condition severely reduced control or preoccupied with games and neglecting the important tasks in life. Ang gaming addiction ay tinatawag na video gaming disorder. Ito po ay kondisyon na yung ang ginagawa na lang ng young adult yung ay mag-games, maglaro. At yung pong mga importanteng gawain sa buhay ay ninineglect na nila. So ninineglect na nila, pinababayaan nila yung mga mahalagang task sa buhay. So ayan ang gaming addiction. So what are the signs or warning signs of video game addiction? Number 1, preoccupation. Preoccupation with the game. Thoughts about previous online activity or anticipation of the next online session. Ayan. So, yung preoccupied ka na sa laro. Yung inaabangan mo, ano ba ang mangyayari? Ano ba ang gusto mong maging level? So, ano ba yung mga gusto mo? Itong hindi ka kontento dito sa iyong laro, sa nakuha mo na level, gusto mong balikan at gusto mong ma-attain yung isang level na gusto mo. Then, shows spending more time playing or playing more intensely. Ayan. Yung ikaw ay nag-spend na ng maraming oras sa paglalaro. Ayan. Warning signs po yan ng video game addiction. At hindi lang po yan, dahil meron pang mga iba naglalaro intense, diba? Kung minsan yung mga kabataan nagmumura pa nga habang naglalaro, diba? So naglalaro sila intense. So kapag ang paglalaro intensely, yan, so warning signs po yan ng video game addiction. Number 3, inability to set limits on the amount of time gaming. Ayan. Hindi na nila malimitahan ang kanilang sarili sa paglalaro. So, hindi na nila malimitahan yung oras. Kaya nga, hindi na nila nagagawa yung ibang dapat nilang gawin. Yung ibang dapat nilang asikasuhin. Halimbawa sa pag-aaral, meron kang mga task, meron kang mga assignment, meron kang mga dapat gawin. So, kung ikaw ay isang video game o meron kang ikaw ay isang addict sa video game, ayan, hindi mo na malimitahan ang sarili mo. Kaya, hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin. Then, number 4,
Signs of irritability, anxiety, depression, or anger when forced to stop gaming, even for brief periods of time. Ayan. So, kapag pinwelsa mo na tumigil sa paglalaro ang isang young adult, kahit na maikling oras lang, maikling panahon lang, irritable yun. Hindi mapakali kung ano ang gagawin niya. Diba? Magkakaroon siya ng anxiety. Yung pagkalungkot, depression, no? Or anger, no? Galit. Kaya yung behavior ng isang young adult na pinwelsa mong stop ang kanyang paglalaro, nag-iiba po yung behavior ng isang young adult. No? So yan. So warning sign po yan ng video game addiction. Next. Symptoms of physical or psychological withdrawal, such as loss of appetite, sleeplessness, agitation, or emotional outbursts if the game is taken away. Yan. Ano po? Yung pong wala nang ganang kumain. Ano? Kapag hindi siya nakapaglaro, walang ganang kumain yun. Tapos sleeplessness, hindi niya makatulog. Kaya yung mga addict sa video games, kahit magdamagan yan, di po ba? Agitation or emotional outburst. Yan. So yan po, warning sign po yan ng video game addiction. Number 7, risk loss of significant relationship, job, educational, or career opportunities because of game use. Yan. So nawawalan na ng relasyon, napaabayaan na yung trabaho. Diba? Bakit hindi mo ginawa itong report? Hindi mo ginawa itong ganito? Bakit? Inuna kasi yung video games. Po ba? Kesa sa trabaho. Ganun din sa pag-aaral, sa educational and career opportunities. Kaya, yung mga video game, yung mga addict sa video game, mga tambay po yun. Hindi nagtatrabaho. Dahil ang kanilang isip ay nasa paglalaro. Number 8, using video game as a way to escape a stressful situation at work or school or conflicts at home. Yan. So, pag ang video game ginawa nilang paraan para makatakas sa mga sitwasyon na nakaka-stress, lalo na kung maraming pinapagawa sa school, maraming trabaho, yan. So, kapag ginawa nila yung game, daan para mag-escape, para hindi sila ma-stress, hindi sila gumawa ng mga assignment nila, yan. Warning sign po yan ng video game addiction. So, what are the negative effects of gaming? So, number 1, violent video games increase aggressive behavior in young adults, even in children. Yan. Kaya yung po sinasabi ko kanina, di ba? Yung paglalaro ng mga violent video games. Increase aggressive behavior. Mabangis ang behavior
ng isang addict sa video game? Mabangus. Ano po? Mabangus po yan. Yung galit po yan. So, kaya tingnan ninyo, makikita nyo sa YouTube. Di po ba? Merong pinapakain ng nanay yung bata. Hindi kumakain dahil nga naglalaro. Tinapon yung yung ang tawag dito, yung pong kanyang pagkain sa harapan nanay niya. Meron nga sinuntok yung nanay dahil sinundo sa computeran Di po ba? So, mga negative effects po yan ng gaming. Ano po? Nag-i-increase ng aggressive behavior sa isang young adult at sa isang adult. Number 2, lack of social engagement in the real world. So learning how to interact with others in a real world setting is an important social skill that may be neglected by individuals who spend too much gaming. Ano po? So, hindi na sila gusto ng mga addict sa video games, mag-isa lang sila sa nagalak pa ng kwarto yan. Gusto lang nila, mag-isa lang sila. Po? So, lack of social engagement, hindi na siya nakikipag-engage sa mga tao. Sa totoong mundo. Sa totoong buhay, hindi na siya nakikihalubilo sa mga tao. Yan po. Mahalaga yun learning how to interact with others in a world setting is an important social skill. Important social skill po yun. Diba? Important social skill ng isang young adult ang makipag-engage sa kapwa young adult, sa kapwa tao. Diba? Number 3, avoidance to development. In order to become mature adults who can take on the challenges of life, teenagers must learn how to confront painful and emotion and awkward social experiences when video gaming is used as an escape mechanism. It allows to avoid the developmental changes of grown up. Kaya po, yung mga video game addict, yung mga addict sa video game, hindi po mature. Diba? Hindi mature ang kanilang isip. Po? Bakit? Hindi kasi nakaranas ng stress sa buhay. Hindi nakaranas ng mga challenges, ng mga pagsubok. So, kasi kung matututo tayong i-confront ang mga pangyayaring masakit sa buhay natin, so, nagde-develop ang isang young adult, ang isang tao. Pero, hindi po magde-develop yun kung ikaw ay nag-escape sa totoong nangyayari sa'yo. Bakit? Dahil ginagawa mong escape mechanism ang paglalaro. Ayaw mong ma-stress, kaya maglalaro ka. Diba? Ayan po. So,
Hindi po magiging mature ang isang tao, ang isang young adult, pagka hindi nakakaranas ng mga challenges sa buhay, na mga problema. So, in order to become mature adults, face the challenges of life, learn how to confront painful emotion and awkward social experience. Then, number 4, seizures and repetitive disorder. The graphics, lights, and colors of video games displays may trigger seizure activity in some players, and it may lead to repetitive stress injuries of wrist or hands. Yan. So, yung lights, yung graphics, yung color ng video game display, yun yung nagtitrigger. Yun yung nagtitrigger, no? Ng panggigigil ng isang tao sa paglalaro eh. No? Nakakita na kayo na nanggigigil po habang naglalaro. Gigil siya eh. Kaya po, sumasakit itong mga wrist. Ano? Itong mga wrist ng itong mga wrist, ito, ayan, itong mga wrist sa kamay. Kaya sumasakit po yan. Dahil sa kalaro nila, yan, ha? So, hindi mo kung grabe ang makanan, parang pipigain niya yung cellphone. O ba? So, ito may lead to repetitive stress injuries. No, ng wrist o ng kamay. Ano po? So, yan. So, yan po ay ilan sa mga negative effects ng video gaming addiction. So, let us discuss what are the root causes of video game addiction. What are the root causes? Number 1, video game provides a temporary escape. Ayan ang kanina pa natin sinasabi, po. The video game provides a temporary escape. Why? Why temporary? Players acquire the personality that they want in the virtual reality. They feel an emotional attachment to the game because they achieve more success in the game than in real life. Yan. No? So, nagkakaroon sila ng kasayahan sa kanilang kalooban dahil na-achieve nila yung success sa kanilang yung goal nila na na-attain sa paglalaro. Na-achieve nila yung more success sa game than in real life. Kaya, temporary lang. Bakit? Why? Because, doon lang naman sa paglalaro siya, nagkakaroon ng achievement o ng success. Kaya, yung pagkakaroon niya ng achievement at success, yan, doon siya na-addict. Doon na-addict ang isang tao sa paglalaro ng video game. Number 2, video games help players to be social. Players feel that the virtual connection is a substitute to human connection which they don't achieve in real life. No? So, ginagawa niya na substitute yung human connection, no?
yung ano mo, yung hindi ka ginajudge, kung ano ka. But, ginajudge sila kung paano sila maglaro. Yan. No? So, players feel that the virtual connection is a substitute to human connection which they don't achieve in real life. So, hindi nila kasi na-achieve yun sa totoong buhay. Sa totoong buhay nila, hindi nila na-achieve yun. So, ang nagiging yung virtual connection, no? Yung virtual connection sa magitan ng mga kalaro niya. So, hindi siya ginajudge nun sa kung ano ang estado niya. But, in their ability in game, no, kung paano sila maglaro. Yan. So yan po ay root causes ng video game addiction. Number 3, video games are challenge and show measurable growth. Video games are habit forming because of the mechanics of the game. Yan. So, because the mechanics of the game, no, nagkakaroon ngayon ng habit forming. Ang isang tao, ang isang young adult, So, para ito, magawa mo ito, kailangan ka dumaan sa ganito. Yan. So, doon nag-uumpisa yung video game addiction. So, yan po yan, So, video games are habit forming because of the mechanics of the game. Then, let us proceed this. So, we tackle what do you call this? The causes and effects of gaming addiction. But how we are going to prevent gaming addiction? How we are going to prevent it? Number 1, set time limits per play. Napakahalaga nun. Kung maglalaro ka man, mag-set ka ng time. Isang oras ka lang maglalaro. Kalahating oras lang dapat maglaro. Set time limit. Mag-set ka ng limit. May limitation. Hindi dapat na ikaw ang buong buhay mo ilalagay mo para ikaw ay maglaro. So, number 1, set time limits per play. Number 2, keep phones and other gadgets out of the bedroom so you won't play into the night. Yan. No? Yung ating telepono, yung gadget natin, dapat nakalagay sa labas ng iyong bedroom. Bakit? So you won't play into the night. Hindi ka makapaglaro kapag gabi. Kapag ang gadget mo ay wala po sa iyong kwarto. Hiwalay sa iyong kwarto. Ayan. Number 3, do other activities every day. Do other activities. That is very important to us. Number 1, exercise. Diba? Exercise. Diba? Mag-exercise tayo. Diba?
kahit yung baba lang sa hagdanan, napakaganda na po nun. Mag-rounding, ano po, or mag-push up, or magbuhat, no, ng mga balde, ano po, yung may tubig, mag-igib ng tubig, o kaya maglakad, tumakbo, mag-jogging, ano po. So, that are the activities you are going to prevent addiction in games. Then, ano pa po ang ibang mga activities na pwede natin gawin? Gardening, no? Magtanim ka, di ba? Yung pagtataniman, magtanim ka po, kung anong pwede mong itanim, di ba? So, ang tawag doon, magkakaroon ka ng hobbies. Ano po? Ng hobbies na iba. Yun na yun. Maghahalamanan ka. Ano po? Then, cleaning households. Maglinis ka ng bahay. Diba? Maglinis ka ng bahay. Ng inyong mga kwarto. Yan. So, maagawa ka ng ibang activities, hindi ka makakapaglaro, di ba? And then do other games. Example, basketball. The physical activities, physical game, physical activities, basketball, volleyball, badminton, etc. So, kapag ginawa nyo yan, mape-prevent ang gaming addiction. Ano po? Ayan. Thank you for this lecture, and God bless us all.